Hello din! Welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman sa vlog natin for today, ito yung mga halaman na sabihin na natin dapat nating iwasan na magkaroon ngayong taon kasi hindi naman sa mala siya or something, hindi tayo magpa-focus doon kundi medyo mahirap siyang alagaan at so, yun nga, medyo may stress kayo sa mga halaman na to. Lalo na kung ang habol natin is for decoration, pang display and medyo wala tayong time sa pag-aalaga. Ito yung mga plants na dapat nating i-avoid dahil may kahirapan ng pagandahin ng mga ito. Syempre, bago tayo pumunta sa ating topic, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandi dito po sa screen yung aming complete address. And eto na nga, unahin na natin sa ating listahan, etong tinatawag natin na Alocasia albo or variegated alocasia. So ito, paano ko nasabi? Kasi unang-una, although nagmura na yung ano nito, yung price nito. Kaya lang medyo madalang ka na ring makakakita. So bakit siya napasama sa listahan? Unang-una, mabilis masira yung mga dahon niya, mabilis malusaw. Most especially yung mga dahon niya, yung mga lumabas sa kanya na pure white. Ang bilis niya malusaw, ang bilis ng buhay. Actually, kunyari may mga baby dyan na yung pure white mula sa tangkay hanggang sa dahon, napakaganda talaga niya. Pero mapapansin mo, mas mauna pa yung papangit or mamamatay kung i-compare mo dun sa may mga patches lamang ng, or may mga konting variegation lamang sa dahon niya. At the same time kasi, ito may tendency siya na mag-revert doon sa sa mawala yung yung variegation niya. Yun yung kadalasang nangyayari dito sa mga sa mga allocation na to. Para bang halimbawa ay meron pwedeng lumabas na kulay white, pure white, pero hindi rin mawawala dyan yung mga pagkakataon na may lalabas yan na pure green naman. And kapag kasi wala ng variegation, ang nagdadala kasi talaga dito sa halaman na to is yung variegation niya. And kapag nawala yung mga variegation sa dahon niya, para ka lang nagkaroon ng pangkaraniwan or ordinaryong gabi na makikita mo sa kalsada talaga. Wala din siya masyadong maipagmamalaki when it comes dun sa shape ng dahon niya. Unlike ng halimbawa, mas mabuti pa kung meron kang Amazonica, Black Velvet, even yung Green Shield natin kasi yung shape ng dahon niya is maganda. Yung shape and pattern ng mga Amazonica at saka ng Black Velvet. At the same time, itong mga Amazonica at saka Black Velvet, very consistent. Very distinct din kasi yung tsura ng mga allocation na to kung i-compare natin dito sa Alocasia albo. At the same time, mas madaling alagaan, mas matibay itong mga Amazonica at saka itong mga Black Velvet. Kaya ako sa inyo, kung halimbawa mahilig tayo sa mga Alocasia or yung mga medyo distinct yung shape at saka kulay ng dahon, at pwede naman tayo magpasintabi sa mga variegated is ito na lang, Black Velvet or Amazonica kasi madali silang alagaan kung i-compare natin dito sa albo. Ang susunod sa ating listahan, itong tinatawag naman na String of Hearts. Ito, nagkaroon talaga kami ng String of Hearts pero ang hirap, unang-una, ang hirap niyang pakapalin. Dito medyo may stress ka talaga sa halaman na to. Mahirap siyang, mahirap siyang pakapalin. Matagal bago siya kumapal. Kahit pa sabihin mong bumili ka kasi may nabibili niya na yung manipis lamang, yung maliit lamang, matutuwa ka. Amaze ka talaga sa sa shape. Parang kung tutuusin, para siyang peke dahil hindi mo akalain na may ganitong klase ng halaman, di ba? Kasi talagang heart shape yung mga dahon nito. Kaya lang, yun nga lang, una, mabilis malusaw, mahirap pakapalin, matagal bago lumago or humaba. So, yun yung mga factors na dapat nating i-consider kung sakaling bibili tayo nito. At the same time, ito kasi kahit halimbawa bumili ka nito ng makapal na, yung kadalasan mong mabibili dito is nakahanging siya sa medyo ganitong kalaking pot. Pagkatapos nakapalibot sa loob ng pot yung string of pearl, yung mga dahon yan. And then, yun nga, kahit parang ang ganda-ganda bago mo tingnan, it will take you months para magkaroon siya or para mapakapal siya or para mapalabas mo. Years pa nga para bago siya mabas doon sa pinakapat niya. Even sa garden, hindi na siya ganun kabenta. Noong umpisa, lalo na nung halimbawang nahuhumaling yung mga tao sa pagbibili ng iba't ibang klase ng halaman, talagang maa-amaze ka kasi kapag unang beses mo nakita itong mga
string of hearts, string of pearls sa mga halaman. Ang susunod sa ating listahan ay ito namang Calathea orbifolia. So ito nasama sa listahan, dapat mahaba talaga ang pasensya mo dito sa halamang na to. And siguro, hindi lang ito dapat yung halaman na meron ka. Hindi pwede ito sa beginner. Kung halimbawa naghahanap ka ng ibang ng halaman na pang-display, lalo't magsisimula ka pa lang, o sabihin mong isang halaman na magdi-display. Ito kasi kapag ka nakita mo siya, makakatch niya talaga yung attention mo dahil ang ganda ng dahon, ang ganda ng kulay, and sobrang lalaki. And syempre, yung mga display na yan, kadalasan yan is bagong display, bagong bili, o kaya ay magaling yung nag-aalaga or nagbebenta nito ng halaman na to, yung pag-aalagang ginagawa niya. Kaya nakikita mo talaga pagka naka-display, ang ganda. Yun nga lang, ito kasi talagang medyo nakaka-stress tong halaman na to. Iuwi mo siya, ang ganda niya. And then, after 1 month, akala mo tama yung pag-aalaga na ginagawa mo, pero ang mangyayari sa'yo, unti-unti, masisira yung mga dahon, masusunog yung dahon, and sinunod mo naman lahat ng advice na ibinigay sa'yo kahit nung binili mo pa. Pero yun, magtataka ka, bagong sibol na dahon, makikita mo may mga sunog kagad, and ilang beses na nangyari sa amin to. Kaya kung hindi mahaba ang pasensya mo, o kaya ay bago ka pa lamang sa pag-aalaga or gusto mong mag-alaga ng halaman, hindi talaga advisable itong halaman na to para gawin mong beginner plant. Dahil yun nga, baka doon pa lang, halimbawa magsisimula ka pa lang mag-alaga ng halaman, umayaw ka na. Kasi napakahirap pagandahin itong halaman na to. Although, kapag ka napaganda mo talaga siya at nabigay mo yung gusto niya, nako, i-reward ka naman ito ng sobrang lalaki ng mga dahon tsaka napakalash na halaman. Yun yung may bibigay sa'yo nitong mga orbifolia. Ang una nga, maganda talaga siya. Siguro tumagal naman ng sa amin, tumagal naman ng mga 2-3 months na maganda. And then, all of a sudden, biglang boom! Lahat ng dahon niya talagang nasusunog, namamatay. So parang sabi namin, papatay na tong halaman na to. Anuhin na lang natin, wala namang mawawala. Ginupit namin lahat. So ginupit namin lahat, yung lahat ng dahon, wala kaming itinira. Hindi namin siya tinanggal sa pot, pero wala kaming tinirang kahit na anong dahon. Yun lang pinakapuno. Kasi, yung parang na-discover namin na maaari na ganun din yung mangyari dahil ginawa namin yun sa Calathea zebrina namin na inubos talaga namin yung dahon. Pero nag-provide ulit siya na mas magaganda at mas healthy na mga dahon. So, ginawa namin sa orbifolia, and true enough, ganun nga yung nangyari, nakapag-provide ulit sila ng mga panibago, mas malalaki, mas magagandang dahon. Kumapal ulit siya. Kaya lang yun nga, para siyang cycle. So, mangyayari, kakapal, gaganda, lalago, and then babalik na naman siya dun sa panahon na kung saan unti-unti masusunog, masisira ang bawat dahon, even yung mga bagong pasibol pa lamang na talbos ay sunog na. So, parang ganun yung cycle ng orbifolia. Although, hindi siya namamatay, pero hindi sasabihin mong consistent whole year round na maganda yung dahon ng orbifolia para sa amin. Susunod sa ating listahan ay ito namang tinatawag natin na Peperomia rosso. Pagdating dito sa Peperomia rosso, sa umpisa, mabibili mo siya mura. Siyempre, mura, maliit. Mabilis namang kumapal itong rosso. Kaya lang, mabilis ding mamatay kung halimbawang hindi natin maibibigay yung tamang pag-aalaga. Etong mga rosso is prone siya sa mga overwatering, sa pagkalusaw ng dahon, makikita mo ng lalagas. So, yun ang unang-una nating dapat i-monitor sa kanya. And eto, doon sa mga nakasimula sa vlog natin, isa to sa favorite na halaman ko before. Kasi meron akong biniling rosso, kasi yan, para yung succulent, pagka ibinenta mo yung mga cacti, yung mga succulents nga na nasa maliliit, Farm Baguio, di ba? Maliliit na nursery bag lang ang pinaglalagyan yan. Sobrang liit, hanggang gapalad nga lang eh. Pagkatapos, doon mo siya mabibili, napakapal namin, napaganda namin yung Peperomia rosso namin, nabibigay namin yung pinakamagandang care. Ang yun nga lang, hindi rin siya masasabi natin na for beginner. At ang pinakamahirap dito sa part na to, ito ay based on our experience na yung pagre-repat mo, lalo na kapag ka napakapal mo, at itatransfer mo na. Kasi minsan, kapag ka talagang kumapal na itong mga halaman na to, need mo siyang i-transfer sa much bigger pot. Wala nang space yung pot. So, and makikita mo sobrang kapal. And then, yun nga, ganun ang mangyayari, kakapal. Ang hirap. Kasi sa pagre-repat pa lang, pagka hindi ka talaga maingat dito sa pagre-repat, manlalagas eh. Mauubos yung dahon. I-repat mo nga siya para gumanda. Pero ang nangyayari, bago ka pa makatapos mag-repat ng Peperomia rosso mo, pumangit na yung rosso mo. So, yun dapat nating alagaan. O kaya naman, ang pinakamaganda nating gawin dyan, huwag kang nang manghinayang dun sa pot
una niyang pinaglalagyan. Kasi sirain mo na siya dahil kesa naman masira yung halaman mo na inalagaan mo ng husto at napakatagal bago mo napaganda, nang hinayang ka pa dun sa, sabihin natin, sa plastic pot naman na pinaglalagyan niya, ay hindi mo siya sinira, ang nasira naman ay yung halaman. So, mas maganda kung, halimbawa, sisirain, gugupitin mo na lang yung old pot na pinaglalagyan niya para lang makuha mo siya ng buo and mai-transfer mo. Ito kasing mga roso, kapag ka hindi na or wala ng nutrients na nakukuha doon sa soil, ito yung isang sa pinaka-importante, unti-unti siyang papangit. Yung sa amin, ganun yung nangyari, unti-unti siyang nanlalagas, wala naman kaming binago sa pag-aalaga, pero talagang nabulok yung roso namin. So, yun, as much as possible, mas marami tayong ibang klase ng peperomia na mas madaling alagaan. So, kung mahilig tayo or gusto talaga natin yung mga peperomias, meron naman tayo dyan yung watermelon. Napakaganda ng watermelon. Mas, sabihin natin mas madali na alagaan compare mo dito. Tsaka, very unique din naman yung pattern. Ito lang kasi talagang roso, kapag ka makapal at saka healthy yung dahon, ang ganda dahil ibang kulay eh. Yung ilalim at saka yung ibabaw na portion ng dahon ng halaman na to is magkaiba ng kulay. Pero yung watermelon may sarili siyang kagandahan na taglay dahil malalaki, magbibilog yung mga dahon niyan, malalaki. Tsaka ngayon nga, kaya nga siya tinawag na watermelon is dahil parang watermelon yung patterns ng dahon niya na meron siya. Susunod sa ating listahan ay itong tinatawag naman natin na Pilea. So ito parang variety din to ng peperomia. Ito kasi, kaya siya mabenta unang-una dahil kinukonsidered siya as lucky plant. Every year hindi ito nawawala sa sirkulasyon ng lucky plant. And yun, dahil nga dun sa ano niya, sa bilog niya, para siyang watermelon kung tutuusin. Pero siya kasi is plain siya na bilog, parang nagre-represent siya sa coin. So yun, kaya kinukonsider siya as lucky. Ang isang disadvantage siguro ng Pilea is madali din siyang malusaw pagka nanlagas yung dahon ng mga Pilea, lalo na yung sa pinakailalim na portion niya. Ang pangit tingnan. Parang naubos yung pinakailalim tas makapal. So dapat kasi very consistent. Kapag ka nawala ang isang dahon, pansin na pansin mo kagad yung pingas or yung pansin mong may kulang doon sa halaman. So yun. And kapag ka halimbawa kasi naglagas yung dahon niya, tuloy-tuloy na. And kapag ka ganun, ang natitira na lang sa kanya, yung pinakatangkay niya o pinakapuno niya na paitaas, nauubos, kaya pumapangit. So, yun, habang tumatagal. Kaya ito kailangan din, tulad ng mga halaman na nasa listahan na to, kailangan niya rin talaga ng extra care para mapanatili nating maganda itong Pilea. Yung nga lang, kapag ka-healthy talaga ang Pilea mo, ang gandang i-display nito, lalo na kung halimbawa meron kang magandang pot na pinaglalagyan, like ceramic pot, naka-display siya as, sabihin mong centerpiece sa iyong lamisita or lamesa. Ang ganda talaga na yung mga Pilea. Kaya lang, yun nga, medyo kailangan maingat tayo sa pag-aalaga ng mga ito. Susunod naman sa ating listahan ay ito, isa ulit na halaman na medyo mahirap din sa pag-aalaga. Ito yung tinatawag nating burro's tail. Ito, katulad siya ng peperomia rosso. Sobrang hirap nitong iripat itong halaman na to. Kasi kung maselan ang rosso, ako na nagsasabi sa inyo, kung maselan ang peperomia rosso dahil madaling maputol ang bawat tangkay o ang bawat piraso ng dahon niya, lalo na ang burro's tail. Ito pa naman burro's tail, kapag talagang buo, yung isang mahaba niyan, kapag ka solid yan or wala siyang kahit na isang bawas, napakaganda talaga. Lalo na kung halimbawa sapat na pinaglalagyan mo is naka all out, nakalabas lahat. Ang ganda talagang i-display. Ako sa inyo, kung mag-aalaga ako, kung magre-repat ako nito or magre-repat ako nito at medyo maliit pa yung burro's tail natin, ilagay na natin siya dun sa sabihin nating ideal. Medyo mas malaki ng konti. Make sure lamang ha, ito ay hindi to talagang payo na maibibigay ko para sa karamihan. Dahil ang kadalasang nangyayari kapag inalagay mo siya sa alangan na paso, what I mean is yung mas malaking paso para sa kanya, tubig para dun sa size ng halaman, mas prone tayo doon sa overwatering. So yun yung dapat nating monitor. Ang advantage lang nito, kapag ka naman monitor mo yung watering ng mga burro's tail mo, is hindi ka na magre-repat, hindi ka na mahihirapang magrepat. Once na lumago yun, maganda na sa kanya. Hindi na yung every malalakihan niya yung pot na pinaglalagyan niya, magre-repat ka. Kasi ito talagang konting sagi lang nanlalaglag yung bawat piraso ng burro's tail mo. Lalo na kung halimbawa gusto mo perfect yung yung bawat
bawat tangkay ng burros tail mo. Kita mo kagad kasi talaga kapag ka may bungi eh. Di bali sana kung nasa medyo ilalim siya, nasa likod siya. Yung harapan, okay lang. Pero kapag ka nasa harapan, kitang-kita mo talaga yung bungi eh. And yun yung isang factor kung bakit kailangan monitor natin yung watering nito. Kasi nga, kapag ka overwatering tayo, manlalaglag din yan, manlalagas din yan. So kung halimbawa panghanging siya, hanging pot na medyo malaki na kagad yung paglalagyan natin sa kanya. Kasi nga mahirap. And wag mo din siyang ilalagay dun sa, halimbawa, pot ang paglalagyan mo. Mas maganda kung medyo mahaba ng konti yung pot na paglalagyan mo sa kanya. Kasi kapag yan ay medyo pandak or maliit yung pot na paglalagyan mo sa kanya, yung sabihin na natin kapangkaraniwan na pinaglalagyan natin ng mga ibang klase nating halaman, naku, pagka humaba yan, saglit na saglit lang yan, aabot na sa pinaka-ground yung ano niya, yung bawat piraso niya. Unless, ilagay mo siya sa isang stand. Yun na lang yung pinaka remedy doon sa paghaba nitong mga burros tail. Ang susunod sa ating listahan ay ito namang Pink Princess. Etong Pink Princess, pwede naman kasi unlike before kasi, siguro dati, lalo na noong uso pa lang siya, noong una pa lang lumalabas ang Pink Princess, parang sasabihin mo na parang worth it ba yung price nito kapag bumili ako? Kasi sobrang mahal talaga nito before. And ang daming nahumaling sa mga Pink Princess. Isa to sa pinakahinanap nung nauso yung mga indoor plants. Kasi sobrang, parang nung ka lang parang before sobrang rare na makakita ka ng halaman na pink yung variegation. And ito, kaya natin masasabi, ngayon, hindi na masyado dahil pwede ka magkaroon talaga nito. Ang problema natin dito sa mga Pink Princess is yun nga prone din siya sa pagre-revert. Parang habang tumatagal, ay nawawala yung variegation niya. So, parang nagiging parang nagiging pangkaraniwan na philodendron lamang. Kasi 'di ba, mga common or pangkaraniwan na philodendron is like yung medyo may pagka-dark na brown o kaya ay maroon yung kulay ng dahon niya. Parang nagiging ganun. Ang nagdadala pa naman talaga sa Pink Princess yung variegation na meron siya. And pansin natin dito, yun nga, isa pa is habang tumatagal, kapag hindi na enough yung nutrients na nakukuha niya, pumapangit yung dahon, lumiliit yung bawat dahon na naipoprovide niya, lumiliit din at hanggang sa mawala nga yung variegation na meron siya. Minsan, may makikita ka, full pink, yung full pink na yon parang mas mabilis din siyang mas mabilis din siyang pumangit. Mas maganda pa kung yung Pink Princess mo, consistent yung variegation sa bawat dahon, kesa yung halimbawa merong lalabas dito na pink, purong pink, tapos meron ditong lalabas na walang variegation. Mas gusto ko pa yung lahat ng dahon, sa pagpalagay mo na, may mga tinatawag pa kasi dyan na half moon, yan, tapos pagpalagay mo na lahat ng may variegation, may shade ng pink, kesa dun sa may full pink. Kasi yun, natatalo Itong purong pink na dahon ng Pink Princess, mas madali siyang pumangit, mamatay, hindi rin masyadong lumalaki. Napakadalang, yung mapapalaki mo talaga siya. Parang ang lambot niya. Tapos mas natitira pa itong walang kahit na anong variegation. Mas yun pa yung nagtatagal or naglalas dun sa Pink Princess. So mas pipiliin ko pa na yung Pink Princess ko ay consistent yung variegation sa bawat dahon. Pero other than that, katulad siya ng mga ibang philodendron, madali din siyang alagaan. Hindi siya basta-basta mamamatay and hindi niya naman kailangan ng talagang sobrang pag-aalaga. Ang pinaka-maintenance lang nito, syempre habang tumatagal, habang tumataas, kailangan niya ng pole para ma-maintain niya yung yung pag-akyat niya. So, yun lang naman. Other than that, wala akong problema dito. Pero yun nga, kung ngayon kayo bibili, mas maganda kasi mura na lang itong mga Pink Princess And parang sobrang nag-glide low na yung yung kasikatan ng halaman na to. Actually, lahat naman halos ng mga indoor plants medyo nag-lilo na. Mas bumabalik na ulit ang tao doon sa mga landscaping na mga halaman. So, yun. Kasi mas more on parang gusto natin ngayon is greener environment kung meron tayo sa mga areas natin. Like yung meron tayong counting space para sa bakuran, mas gusto natin talaga na landscape. Iba kasi talaga ang halaman, ang nagagawa ng halaman sa bahay na mas nakakapagdagdag ganda sa mga bahay, yung may mga landscape. Kaya yun, parang yan, tandem talaga yung dalawang yan. Magandang bahay, mas lalong kaganda kapag may maganda kang landscape. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po
yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.